Mahinang natawa si Brixton sa naging tanong ng nobya. May point naman ang kasintahan, masyado lang siyang naging mainit. Pinainit nito ng hustong kanyang katawan kung kaya naman yun pumasok sa kanyang isipan kanina. Okay, sa ibang araw na lang. Napailing na si Seska sa tono ng boses ni Brixton na parang dismayado sa kanya kahit na nakangiti ang kanyang labi. Kiss at hug na lang muna sa ngayon, dugtong pa ni Brixton sa kanyang sinabi. Pabiro siyang itinulak ni Seska papalayo sa kanyang katawan. Pumalakak naman si Brixton noon na humali sa tahimik na paligid. Inirapan siya ni Seska. Yung irap na makikita ni Brixton kaya mas lalo patong natawa sa kanyang itsura. Kamakailan lang noong, ang tagal na kaya nung huli nating ginawa, I almost forgot what it felt like. Nasapo na si Seska ang kanyang noo. Siya naman ang natawa habang kinakagat ang labi. Anong matagal na't nakalimutan mo na kaagad? Ilang araw pa nga lang ang lumilipas sa tayo. Huwag kang ngang makakalimutin. Nakapamewang na sambit ni Seska na hindi makapaniwala sa kalokohan doon ng nobyo. May kalokohan na naisip upang mas busitin si Brixton. Pagbalik natin sa Manila, hinilikang muli ni Brixton ang labi niya kung kaya naman naputol lang sasabihin ni Seska. Pagbaba natin ng Manila, let's move back. Sa isang tirahan tayo ulit titira at doon ay wala ka na sa aking kawala. Hindi yun ang sasabihin ko. Ano pala? Wala ka nang magagawa. Magsasama na tayo ulit para kahit na nung oras ay pwede na ulit. Napailing na lang si Seska sa determinasyon na nakikita niya sa mga mata ni Brixton noon. Kung gusto mo, sumabay ka na lang din sa akin na bumaba sa weekend. Sa pagkakataong yun, hindi na nagreklamo pa si Seska. Nanatili siyang tahimik. Okay, ano pa bang magagawa ko kung yun ang gusto ng aking boyfriend? Asawa mo na ako, Seska. Nakalimutan mo na? Pinakilala na kitang asawa ko. Muli lang umirap si Seska. Hindi na giniit ni Brixton na ihatid ang mga to dahil sa bumabagsak na talukap ng mga mata nang matapos ang dinner at magpaalam ng pamilyang uuwi na. Naiintindihan naman ni Seska ito nang ngumiti lang. Matagal na silang may relasyon Natigilan si Gaston sa tangkang paghiga. Niya sana ng kama nang marinig ang sinabi ni Nati. Alam na alam niyang tinutukoy nito, sina Natalia at Francesca. Gustong klaruhin kung tama bang kanyang nakita kanina at obserbasyon. Nakikita ko sa galaw ng anak natin kanina. Hindi mo na siya kailangang pagtakpan. Basang-basa ko siya, Gaston. Linaw ni Nati dahil baka pagtakpan pa sila ng asawa. Nag-break ba sila dahil natatakot sa akin? Ibig kong sabihin ay takot silang malaman kung katotohanan dahil ang akala nila ay galit pa rin ako hanggang ngayon. Muling dugtong ni Nati salita niya. Sa halip na ilihim pa ni Gaston ng tungkol doon, ay kinuha niyang pagkakataon yon upang sabihin ng lahat ng kanyang nalalaman sa asawa. Wala siyang itinira. Gagawa na niya ng paborang anak na mukhang gusto pang patagalin ang pag-amin sa kanyang ina. Sinabi pa ni Gaston ang mabubuting ginawa ni Brixton. Tahimik lang na nakikinig si Nati. Mahal na mga batang isa't isa, kaya hayaan na lang natin sila. Matigas ang ulo ng mga bata kaya kahit nahadlangan natin sila, malamang gagawa sila ng paraan upang muling magkasama. Mapapagod lang tayo. Mag-aaksaya ng panahon, Nati. Mahinang natawa si Nati. Ibig sabihin ba na matagal ay nung blind date pa lang yun ni Brixton ay may relasyon na sila? Nakikita ko sarili ko kay Natalio. Matigas ang ulo. Ayaw makinig. Mapilit sa lahat ng gusto. Nilingon na ni Nati ang asawa na may nakakaloko ng ngiti. Dahil kung hindi ko yun gugali, sa tingin mo magkasama tayo ngayon? Siyempre hindi. Kung sisisihin ko sila or paghihiwalayin, bakit ko naman gagawin yun? Ganoon din naman ako nung bata pa ako. Saka ang unfair ko naman sa anak natin at kay Francesca. Well, okay din naman sa akin si Seska. Simpleng bata, masunurin, mukhang hulog na hulog kay Brixton. Actually, bagay na bagay nga silang dalawa. Perfect match. Gwapo at maganda ang magiging mga apo natin. Hindi na nagsalita si Gaston na mahigpit na lang naniyakap ang kanyang asawa. Sabi na nga ba niya sa bait nito, hindi siya magiging kontrabida sa kanilang mga anak. Salamat sa pagtanggap sa kanya, Natalia. Alam kong ako ang tinakpan ni Nati ang bibig ni Gaston. Ginantihan na ng yakap ang asawa. Ayoko nang pag-usapan natin ang nakaraan. Hayaan na lang natin yon dahil tapos na. Huwag mo nang balikan pa. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay nasa villa ng mga Navarro si Brixton. Nagulat pa si Conrad nang mabungaran ang lalaki na nasa living room pagbaba ng hagdan. Kasunod niya si Cora na nagulat din na nandoon si Brixton. Ngunit hindi na nagtanong pa dito.
Alam na nila ang pakay nito, si Seska. Wala namang ibang taong magiging dahilan. Umakit ka ba ng ligaw sa anak namin, Natalio? Ngumingisi si Brixton at saka marahang umiling. Tito Conrad, fiancé ko na pong anak ninyo. Tinuro na ni Conrad si Brixton na halatang aga-aga'y pinipikon siya. Fiancé, kailan ka pa nag-propose sa anak namin ha? Bakit hindi namin alam? Tumawa lang si Cora na nagbirong sinapok ang ulo ng kanyang asawa. Napaka-OA kasi nitong umasta. Tigilan mo na nga mga bata. Wala ka na rin namang magagawa. Himok nito kay Conrad at muling hinarap si Brixton. Kumain ka na ba, Brixton? Hindi pa nga po, Tita Cora. Okay, sumabi ka na sa amin. As if naman may magagawa kami kung babawalan ka namin pumunta dito at makikain. Si Seska po, gising na po ba? Hindi ko nga alam. Paniguradong napuyat yon dahil sa mga nangyari kagabi. Malamang hindi siya makapaniwala na tanggap siya ng mommy mo. Gusto mong akyatin sa kwarto? Oops, ako nang tatawag sa anak natin, Cora. Pigil ni Conrad na akmang tutunguhin na ni Brixton ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Baka mamaya matagalan sila sa taas. Wala akong tiwala dito kay Natalio na halatang walang gagawing mabuti ngayong araw sa anak natin. Ako na lang ang susundo. Mahinang natawa si Cora nang makitang bumalatay na lantarang pagkalugi sa mukha noon ni Brixton. Agad sumilid sa isipan ng lalaki na paano niyang nanakawan ng halikmamayang kasintahan. Hindi pa naman siya hibang na wala sa sariling gagawin yun sa mismong harapan ng mga magulang nito gayong hindi pa sila kasal o kahit nakasal sila. May natitira pa naman siyang kahihiyan sa katawan, saka may respeto pa siya sa kanila. Okay, halika na iho, doon na natin sila sa kusina hintayin. Hila na ni Cora sa future niyang manuga. Bumait na siya kay Brixton lalo nang makita niyang tanggap ng pamilya nito si Seska. Wala naman ibang dahilan upang sungitan ito na ang turing nila Conrad ay parang sariling anak na rin. Nagkaroon lang siya ng sama ng loob ng dahil sa pagganti nito. Talo nang sumunod sa kanya si Brixton. Walang imik, ilang sandali pa bumaba na rin si Seska kasunod ng kanyang ama't maging ang kapatid nitong si Oscar at ang asawang buntis. Hindi na ring lingid sa kanilang mag-asawa ang relasyon na meron sina Seska at Natalio. Nandito ka? Si Seska na nahihiyang nilibot ang mga mata sa kanyang pamilya sa mesa. Namiss kita kaagad. Namulang mukha ni Seska na pabirong pinalong braso ni Brixton upang sawayin. Hindi niya na magawang makatingin pa ng diretso sa kanyang pamilya. Sobrang nahihiya na ito sa tinurang yun ni Natalio. Sinong kasama mo? Wala, ako lang. May kanya-kanyang lakad si Nagavia Tour. Saka sa tingin ko, hindi ko na sila kailangan pang isama. Malaya na kasi ako makakapunta dito anumang oras ko gusto. Tumikim si Conrad upang kunin ang kanilang atensyon at ipaalam na may kasama pa sila. Agad naman tong pinalo ni Cora upang sawayin na makialam sa kung anong usapan nila. Ikaw, hayaan mo na mga bata. Sinamaalang ng tingin ni Conrad si Brixton nang muli tong gumisi sa kanya. Hindi pwedeng hayaan lang sila, Cora. Buong araw na malagi sa kanila si Brixton. Nakatambay lang sila ni Seska sa living room. Pinagbawalan silang umakyat sa ikalawang palapag at magkulong sa loob ng silid ni Seska. Hindi ka ba hahanapin ng daddy at ang mommy mo, Brixton? Si Conrad ang sumapit ang dinner at naroon pa rin ang lalaki na parang walang planong umuwi sa kanilang mansyon. Tito Conrad, alam na po nila kung saan ako hahanapin. Saka kahit hindi ako magpaalam, matanda na ako. Hindi na ako mawawala. Maliligaw at kung saan-saan pa mapupunta. Huwag mo sabihin na dito mo rin planong matulog. Umuwi ka na sa inyo. Hindi sumagot si Brixton ngunit gumisi lang siya sa matandang lalaki na problemado na kaagad. Wala siyang planong gawin yon, ngunit binigyan siya ng idea ng lalaki sa bagay na ito. Matapos ang hapunan, ilantarang magkasunod na humakbang paakyat ng hagdan si Seska at Brixton. Kahit na anong pilit ni Seska ang pauwi ng nobyo, ayaw nitong makinig sa kanya. Hoy Natalio, sa tingin mo ba bahay mo to? Wala kang kwarto dito, iho. Sa sofa sa loob ng silid ni Seska ako matutulog dito. Nag-init pang ulo ni Conrad doon na mga habulin sila, ngunit pinigilan ni Cora. Conrad, tama si Brixton, hindi na sila mga bata. Hayaan mo na, huwag na tayong makialam. Hinarap na ni Conrad ang asawa. Kaya hindi niya ako pinapakinggan kasi hinahayaan mong gawin nilang gusto niya. Pinandilatan na ni Cora ng kanyang mga mata si Conrad na biglang natameme nang makita yon. Tinikom na rin niyang kanyang bibig na parang lisusi siyang kailangang makinig. Sabi ko nga, hahayaan ko na lang sila para magkaroon na rin tayo ng apo sa kanila. Pagkapasok ng silid, pagkasara ng pintuan ay pulang-pulang mukha ni Seska na hinarap na si Brixton.
Bago pa niya maratrat ito ay nagawa na siya nitong yakapin at halikan sa labi niya. Bakit ayaw mo umuwi sa inyo, Aber? Sa tingin mo kapag dito ka nakatulog, makakascore ka? Prangkang wika na ni Seska. Dahil sa tingin niya itong dahilan ni Brixton kaya narito. Hindi yun ang pakay ko. Gusto lang kitang makatabing makatulog. Nasa po na ni Seska ang kanyang noo. Sobrang clingy ng lalaki at hindi niya na kinakaya yon. Sa harap pa talaga ng kanyang mga magulang. Ni hindi na ito nahihiya. Siya nang nahihiya. Umuwi ka na. Ayaw ko. Alam na ng parents mo na dito ako matutulog. Napupunong inirapan na siya ni Seska. Mukhang hindi niya ito magagawang mapilit. Okay, panindigan mo sinabi mo kay daddy na sa sofa ka matutulog at hindi sa kama ko. Akmang aalma pa si Brixton, ngunit nakapasok na si Seska sa loob ng banyo upang magpalit ng damit na kanyang pagtulog at maglinis na rin ang kanyang katawan. Inip na hinintay niya si Brixton na nakaupo sa sofa. Mukhang nalugi na naman ang mukha nito. Nagliwanag ang kanyang mukha na makita niyang ginawang paglabas si Seska. Masungit siyang tinignan nito nang umahon ng lalaki sa kanyang pagkakaupo. Sasalubungin sana siya. Doon ka sa sofa, saan ka pupunta? Napairit na si Seska nang malakas ng yakapin siya ni Brixton at buhati ng katawan. Inangkin niya kaagad ang labi nito upang mapigilan na mas malakas itong pag-irit doon. Sasamahan mo kung mahiga sa sofa. Ano? Hindi tayo kasya. Then, sa kama tayo. Maligayang tonong saad ni Brixton na humakbang palapit ng kama. Nakakainis ka, pabirong sampal ni Seska sa mukha ni Brixton nang maihiga siya ng kama. Prenting nahiga na rin ito sa kanyang tabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin. I'll save it until our wedding. Nag-make face noon si Seska. Tignan lang niya kung kayang pigilan ni Talyong sarili. Hindi ka naniniwala. Tagilid na ni Brixton paharap kay Seska at inunan ng kanyang ulo sa kanyang isang braso. Mayroon akong isang salita at makakaya kong patunayan din yon. Halos mapunit ang mga ngiti ni Brixton sa labi ng mga sandaling yon. He seldom relaxed like this. In his memory, he threw himself into his career too early in order to take over his father's burden as soon as possible. Apart from his studies, it was all about his career. Okay, panindigan mo yan ha. Marahang tinapik ni Seska sa isang pisngi ni Brixton. Good night. Ani pang umayos ng higat inayos ng kumot sa kanilang katawan. Wait, matutulog ka na? Hindi ba tayo magkwakwentuhan na muna gaya ng dati? Wala na tayong dapat pagkwentuhan. Naubos na natin yan buong maghapon. Tulog na. Mamaya may sasabihin pa ako. Huwag ka nang makulit. Kapag hindi ka pa natulog, lilipat ako sa kwarto ni mommy at daddy. Iiwan kita dito at doon sa tabi nila ako matutulog. Gusto mo ba yon ha, Natalyo? Pupungas-pungas na nagising si Seska kinabukasan na maramdaman na may naglalaro sa kanyang isang kamay. Malabo ang kanyang paningin kung kaya. Kinakailangan niyang ikurap ang mga mata ng ilang beses upang maging malinaw lang ang kanyang nakikita. Mukha ni Brixton ang unang tumambad sa kanyang harap. Nakaupo ito sa ibabaw ng kama na nasa gilid niya. Agad na napabangon si Seska nang makitang singsing na nakasuot na sa kanyang isang daliri. She was still a little confused and raised her hand to take a look. Baka kasi gunigun niya lang ang kanyang nakikita o nasa panaginip pa siya. Kuminang yon sa tama ng liwanag ng ilaw. Ito was a diamond ring. Hindi nga siya nagkakamali. The 2.8 carat American diamond ring. Bagay na bagay ang sa payat niyang palasingsingan. Napatutok na siya ng bibig. Oh my gosh! Tagi na sabi niya na hindi malaman kung anong unang magiging reaksyon. Iyakap niya si Brixton na titig sa kanyang reaksyon. Kung si iba ang proposal ay madami pang drama, sa kanya hindi. Straight to the point. Hindi niya bibigyan pa ng choice si Seska na makatanggi. Doon na siya sa alam na sigurado na. Kailan mo to binili? Anong klaseng proposal yon? Nguso na ni Seska dahil alam niyang magarbo dapat kapag hihingi ng kamay ng kasintahan, pero kakaiba itong si Natalyo. Hindi mo malang talaga ako tatanungin kung gusto kong. Alam ko namang hindi mo ko tatanggihan, kaya bakit tatanungin pa kita? Punto ni Brixton. Alam niyang yun ang sasabihin nito gaya ng sabi niya doon na siya sa sigurado. Ayaw din niya na marami pang pasikot-sikot at kadermahan. Mahinang natawa si Seska hindi pa rin makapaniwala sa singsing na nasa kanyang daliri. Hindi naman siya tatanggi. Pero seryoso ba talaga si Natalyo na habang tulog siya sinusuotan siya nito ng singsing? Sobrang kakaiba niya talaga. Nakakainis ka naman eh. Pabebe na wika ni Seska na parang nasa alapaa pa rin ng mga sandaling yon. Hindi niya na kailangan pang mag-inarte. Ngunit nais niyang subukin ng fiancé.
Wala man lang bang bonggang proposal gaya ng hindi na yun kailangan. Ganon din naman, mas maganda nga yung ganito na lang tayo. Hindi malaman ni Seska kung may inis siya o matatawa sa dahilan ni Brixton. Hindi naman ito mahiyain o tinatamad. Marahil ay nais lang talaga nito na maging intimate ang proposal sa kanya. Walang fancy flowers, fancy venue, nag-cheer ng mga kaibigan o kakilala. Silang dalawa lang talaga. Literal. Sa bagay, may punto naman ang nobyo doon. Wala namang pagkakaiba sa mga public proposal. Ang perks lang magpapakita sila sa ibang tao paano sila nagmamahalan. Pero ayos niyon, hindi siya magrereklamo. Hindi siya aangal. Baka kasi siya pa rin ang iniisip ni Brixton dahil mahiyain siya. Natalyo, wala pa akong toothbrush. Reklamo ni Seska na bigla siyang nakawan ng halik nito sa labi. Hindi pa rin ako naghihilamos. Palag niya nang laplapin na nito muli ang labi niya na akala mo hindi siya bagong gising pa lamang. Ayos lang, parehas lang naman tayo. Wika ni Brixton na muli siyang hinalikan. Mas intense, mas malalim. Ilang minuto nang tumagal ang halik na yon na hindi na nagawa pang palaga ni Seska. Nang tanggalin ni Brixton ng labis sa bibig ng babae, hindi na makatingin ng diretsyong nobya dahil sa labis ng hiya kay Natalyo. Basta, nahihiya pa siya. Maraming pagkakataon na may nangyari sa kanila, pero may natitira pa rin naman siyang kahihiyan sa kanyang katawan. Let's get married earlier, Seska. Hindi na ako makapaghintay na gumising tuwing umaga na ikaw ang unang aking makikita. Yung kapag gumalaw ako sa madaling araw at magigising, makakapa kita sa tabi ko. Masuyong haplos ni Brixton sa isang pisngi ni Seska habang nakatitig sa mga mata nitong halos hindi kumukurap. Palitan na natin ang apelido mo. Bilang tugon ni Seska sa sinabi ni Brixton ay inabot niyang labi ng nobyo. Ipinikit niyang kanyang mga mata at masuyong itinuloy ang kanilang halikan na hindi kalaunan ay tinugunan na ni Brixton. Matapos itong yakapin ng kanyang katawan, sumidhiyo ng mas lumalim pa. Nang kinakapos ng hiningay, saka pa lang sila bumitaw sa bawat isa. Alright, I would love to be called in the future Mrs. Francesca Navarro Barcelo. Like our mom, Natalyo. Like our mom, Natalia Bentacourt Barcelo. Tugon niyang hindi na rin inaalis ang tingin kay Brixton. It sounds good, hindi ba, Natalyo? Sa narinig ay hindi na mapigilan ni Brixton na maging emotional. At last, nakuha niya ng sagot sa tanong niya kay Seska. Nung mga bata pa sila, kung nais ba nito na maging ina ang mommy niya. Late man itong masagot ng babaeng tinatangi, batid niyang taos ito sa kanyang puso. Muli silang naghalikan, naputo lang ng marinig na mga katok mula sa labas ng pintuan. Mabilis na lumipad si Brixton patungo sa sofa, dala ang comforter. Sobrang kabadong nahiga doon. Seska, gising na kayo? Nakahanda ng almusal. Boses yun ng ina niyang si Cora. Natatarantang bumangon si Seska upang pagbuksan lang ang pintuan ng ina. Sige mommy, gigisingin ko lang po si Natalyo. Namumula pang mukha niyang sambit na kinakabahan na rin. Sumilip ang ginang sa loob at nakitang himbing pa rin ng nobyo ng anak sa sofa. Naisip niya na totoo pa rin talaga sa pangako niya si Brixton na hindi tatabihan ng kanyang anak matulog. Marahan niyang itinango ang ulo, nakangiti pa rin. Okay, nandun ang daddy mo kaya wag niyo na siyang paghintayin ng matagal. Panay ang sulyap ni Cora sa daliri ng kanyang anak habang kumakain sila ng agahan. Nakakasilaw kasi ang kinang ng diamond ring nitong suot na noon lang nila napansin. Sa pagkakatanda nila kahapon ay wala pa yun doon. Ibig lang sabihin na nitong nagdaang gabi lang nangyari ang wedding proposal. Pero bakit hindi sila kasali? Hindi lang siyang agaw ng pansin doon dahil maging ang kanyang asawang si Conrad ay panaka-naka ang tingin. Hindi lang nito magawang magsalita dahil malamang ay nagpapakiramdaman sila kung sinong unang magsasalita ng asawa upang magtanong. Hindi naman nakaligtas yun sa paningin ni na Brixton na Seska na ilang minutong nagpapalitan ng makahulugang tingin. Sa totoo lang, hindi naman nila kailangan mag-explain. Hindi na may tagong ngiti sa kanilang labi. Nang hindi makatiis ay nagsalita ng asawa ni Oscar na naging dahilan upang mapatigil sila sa kanilang pagkain. Kailan niyo planong magpakasal? Ang ganda ng engagement ring mo, Seska. Nakakabulag, paniguradong presyo niyan. As soon as possible, ate. Walang gatol na sagot ni Seska sa tanong ng hipag na yung nauna lang ang kanyang sinagot. Well, nasa hustong edad naman na kayo at hindi niyo na kailangan pa ng consent namin. Pero sana sinali niyo naman kami sa magiging plano niyo kapag kasal ng pag-uusapan. Francesca, Natalyo, si Cora na medyo naging emotional. Mommy, sino bang nagsabi na hindi kayo kasali? Banat ni Seska na natatawa sa reaksyon ng ina. Of course, pamilya ko kayo. Kaya kasali kayo.
Hindi rin kayo pwedeng mawala doon. Palo pa ni Seska na muling tinignan ng may kahulugan si Brixton. Oo nga naman po, Tita Cora. Saglit na sinadya ni Brixton na tumigil sa pagsasalita nang maisip ang tawag niya sa ina ng kanyang fiancé. Hindi ba dapat ay baguhin niya na? Simulan ko na po ba ngayon na tawagin kayong mommy at daddy?